Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel Pilipino Novel. Maraming salamat. Kabanata 136. Pagkaalis ng lahat, ngumiti si Dawson Robbins at sinabing, CEO York, kung kinakailangan, pwede ko silang sesantihin bago magtanghali. Mahinang sumagot si Harvey York, internal affairs na ito ng iyong kumpanya. Ano ang kinalaman ko dito? Oo, binago ni Dawson ang usapan. Patungkol sa usaping ito, sana ay pag-isipan mo ito at kalimutan na ang pag-alis ng mga asset mo mula dito. Basang-basa sa malamig na pawis ang mukha ni Dawson. Walang masyadong pera ang York Enterprise sa mga account nito, nasa ilang daang milyon lamang. Pero iba si Harvey, nakakalula ang halaga ng perang nasa account nito. Kung ililipat niya sa ibang bangko ang kanyang mga private account, nasa masamang kalagayan si Mr. Dawson. President, hindi sa ayaw ko kayong bigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi ko gustong nangyari sa akin ang mga bagay na ito. Hindi na ito mangyayari ulit. Sa sandaling iyon, tumayo si Mr. Dawson. Gagawa ang bangko namin ng isang professional team na hahawak sa kahit anong business na nais mong gawin. Personal silang pupunta sa iyo sa pinakamaikling posibleng oras para ayusin ang anumang problemang mangyayari. Ayos ba sa iyo iyon? Hindi umiimik si Harvey, pinag-isipan ni Mr. Dawson ang sitwasyon saka nagpatuloy, oo nga pala. May malaking auction ang mangyayari ngayong gabi sa Nimhi. Usap-usapan na maraming sikat na kayamanan ang ipapasubasta. Sa katunayan, kailangan mo ng member invitation para makasali sa auction. Hindi ka makakapasok kung walang mag-iimbita sa iyo, kahit gaano ka pa kayaman. May invitation card ako dito. Interesado ka bang pumunta ngayong gabi? Isa pa, pera ko ang gagamitin sa pagbili ng lahat ng item na makukuha ang atensyon mo. Pinukaw nito ang interes ni Harvey, at tinanggap ang invitation card. Pagkatapos niyang tingnan nito, tumango siya at sinabi, "Salamat Mr. President. Meron pa pala akong request, pakitaasan ang limit withdrawal ng Amex Black Card ko." Hindi nakapagsalita si Mr. Dawson sa naging request ni Harvey. Marami ng pera si Harvey sa kanyang card, pero nais pa rin niyang taasan ang spending limit nito. Umiti si Mr. Dawson, "Mr. York, sana maintindihan mo, ang spending limit ng iyong card ay napagpasyahan alinsunod sa mga patakaran ng bangko. Nangangamba kami kung sakaling mawala o manakaw ang card mo, maaari kang mawala ng malaking halaga ng pera. Huwag kang mag-alala personal kung tututukan ito, bagaman may verification process na kailangan, aayusin ko ito sa madaling panahon. At saka narito ang isang checkbook, may kabuoang halaga ng 100,000 ito. Sana ay tanggapin mo ang humble gift na ito bilang small sign ng courtesy. Kung gusto mong bumili sa mga lilipas na araw, pakigamit ang checkbook na ito." Tumango si Harvey, nakita niya ang sinseridad ni Mr. Dawson at nawala ang kanyang galit. Kung sa bagay, lahat sila ay nakatira sa Nimhi, magkikita sila ulit sa hinaharap. Nagpasya siyang kalimutan ang nangyari kanina, gabi, sa Mountaintop Villa. Ito ang venue kung saan gaganapin ang secret auction. Matagal na ang huling beses na dumalo si Harvey sa ganoong aktibidad. Dahil nakatanggap siya ng invitation card at walang ibang gagawin, sinama niya si Yvonne Xavier para magtingin. Nang bumaba siya ng kotse at narating ang entrance, bahagyang sumimangot si Harvey. May nakita siya sa hindi kalayuan na pumukaw sa kanyang atensyon. Dalawang magagandang babae na tila mga diyosa mula sa isang larawan ang nagpakita sa kanya. Ang babae sa kaliwa, na may makatindig balahibong aura ay walang iba kundi si Mandy Zimmer, sa tabi ay may matangkad, at gwapong lalaki siyang kausap. Kumunat ang mga kilay ni Harvey at naglakad palapit nang hindi niya namamalayan. Nang makita ni Yvonne si Mandy, saglit siyang nag-atubili bago niya sinabing, "CEO York, hindi ako sasama, kung gagawa lang ito ng hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa ng asawa mo." Hindi maganda ang mood ni Mandy, pumunta siya sa York Enterprise kaninang umaga para pag-usapan ang contract, pero hindi niya inaasahan na papaalisin siya. Bagaman, magalang si Wendy Sorrell, puno ng pagtanggi ang kanyang mga salita. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Wendy Sorrell pero hindi siya sumasagot. Ang kanyang best friend, si Cecilia, ay nakita na bad mood si Mandy, kaya sinama niya si Mandy sa lugar na ito.
Sinabi ni Cecilia kay Mandy na may kilala siyang mayamang tagapagmana na may magandang koneksyon sa upper management ng New York Enterprise. Dahil doon, pumayag si Mandy na pumunta sa Mountaintop Villa para dumalo sa auction. Narinig na niya ang tungkol dito dati, kailangan ng isa ng invitation card para makasali sa event. Bagaman, high class at mataas ang reputasyon ng pamilya Zimmer, ito ang unang beses niyang dumalo ng ganoong auction. Miss Zachary, Miss Zimmer, ako si Jack Surrey, eleganti ang dating ng matangkad at gwapong lalaking na nakatayo sa tabi nila. Nasa architecture business ang pamilya namin, nasa parehong field kami ng pamilya Zimmer. Natuwa si Cecilia nang makita siya. Mandy, hindi basta ordinaryong tao si Mr. Surrey, nagde-develop ng high-end real estate ang pamilya niya. Kahit may pera ka, wala kang mabibiling property sa kanila kung wala kang mataas na katayuan. Nagkaroon ng ilang impresyon si Mandy nang nakinig siya sa mga sinabi ni Cecilia. Medyo kakaiba ang background ng pamilya Surrey, narinig niyang branch sila ng pamilya Surrey mula sa kabisera. Nakatulong ang kanilang koneksyon sa kabisera sa kanilang mabilis na pag-unlad pagkarating nila sa Niamey. Dagdag pa nito, ayaw nilang makisalamuha sa mga pamilya mula sa Niamey, hindi niya inaasahang ipapakilala sa ganoong klaseng lalaki. Ikaw pala, si Mr. Surrey, ikinagagalak kong makilala ka. Bahagyang yumuko si Mandy at ngumiti. Narinig kong may maganda kang relasyon sa upper management ng New York Enterprise, i-recommend mo ako sa kanila kapag may pagkakataon ka. Kabanata 137. Sinabi sa akin ni Miss Zachary ang tungkol sa problema mo. Wala iyon, akong bahala sa iyo, tatawag lang ako, at magiging maayos na ang lahat. Mahirap basahin ang isip ni Jake Surrey. Tiningnan niya si Mandy Zimmer mula ulo hanggang paa at sinabi, Miss Zimmer, ikaw talaga ang diyosa ng Niamey. Nag-iisa lang ang kagandahan mo, hindi ako na naniniwala sa mga chismis, pero mali ako nang makita-kita. Sayang nga lang at kasal ka na, kung hindi man, nais kong ligawan ka. Medyo mapagmataas si Jake, nang magsalita siya, nakapako ang kanyang tingin kay Mandy nang may pagnanasa kung kaya hindi siya komportable. Subalit, kailangan siya ni Mandy para makilala ang upper management ng New York Enterprise. Hindi siya masyadong nagsalita pa. Mr. Surrey, hindi mo naiintindihan. Totoo ngang kasal si Mandy pero sa papel lang ang kanyang kasal. Medyo salungat ang totoong nangyayari, hindi pa kailanman nahawakan ng talo na live-in son-in-law na iyon ang kanyang mga kamay sa nakalipas na 3 taon. Matagal na siyang gustong palayasin ni Aunt Lillian. Tumawa si Cecilia Zachary, ang orihinal niyang intensyon ngayong gabi ay palapitin sina Jake at Mandy. Kung mayroong isang mahusay na manliligaw, sigurado akong tatanggapin siya ni Aunt Lillian at ng pamilya Zimmer ng bukas palad. Cecilia, tumigil ka na, hindi pa ako handang hiwalayan si Harvey. Mahinang sagot ni Mandy, sa hindi maipaliwanag na dahilan, na guilty siya nang sabihin nito. Hindi pa rin umuwi si Harvey mula nang palayasin siya, ilang araw na ang nakakalipas. Hindi niya alam kung saan siya pumunta, ngumiti si Jake pero hindi siya nagsalita. Binaling niya ang tingin niya kay Cecilia, nakikita ni Cecilia kung anong tumatakbo sa isip ni Mandy. Hinawakan niya ang maliit na baywang ni Mandy at sinabi, Mandy, anong iniisip mo? Anong silbi ng basurang iyon? Isa lamang siyang live-in son-in-law na nakatira sa bahay niyo at kumain ng libre sa inyo. Bakit siya matatakot umuwi dahil lang sa papagalitin mo siya? Sinasabi ko sa iyo, isa ring kept man ang bastardong iyon. Noong isang araw, habang naglalakad ako sa pedestrian street, nakita ko siyang nakaupo sa front passenger seat ng kotse ng isang mayamang babae. Medyo nagulat si Mandy, isang mayamang babae. Oo nga, mayamang babae iyon, Ferrari 4,888 yung kotse. Hindi yun kayang bilhin ng isang ordinaryong tao lamang. Tingin ko ay ayos lang maging live-in son-in-law kung magiging loyal siya. Pero hindi lang siya loyal, isa rin siyang walang kwentang piraso ng basura. Anong silbi kung kasama mo pa rin ang isang tulad niya? Bumulong si Cecilia, mabuti pa ang isang aso dahil alam niyo nang maging tapat kung matagal mo ba siyang inaalagaan. Anong silbi ng patuloy mong pagsuporta sa kanya, ngayong may problema sa inyong negosyo, kaya ba niyang pumunta at ayusin yun para sa iyo? Saan pa ba siya magaling bukod sa pagalitan ka ng lolo mong kalbo? Hindi pa rin makapaniwala si Mandy, hindi ganoong klaseng tao si Harvey.
Nagsasabi ka ba ng totoo? Paano ako magsisinungaling, sa sandaling makita mo iyon, alam mo nang iyon nga ang nangyayari. Magaling ang babaeng iyon, maski si Zane Lewis ay takot sa kanya. Hinala ko ay galing siya ng kabisera, napakaswerte naman talaga ni Harvey na may makilala siyang isang matagumpay na babae. Tingnan mo, kinuhanan ko pa sila ng litrato, nilabas ni Cecilia ang kanyang phone at pinasa ito kay Mandy habang nagsasalita siya. Pinakita niya ang imahe ni Harvey na nakasandal sa isang pulang Ferrari. Makikita rin si Yvonne na nakatayo sa hindi kalayuan sa harapan ni Harvey. Kita mo na, sa palagay mo ba magiging tapat ba ang mga lalaki kung wala silang pera? Hindi pa lang nila nakikita ang kanilang golden opportunity, magiging gago sila kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Umisi si Cecilia at lalong nainis, sa sandaling iyon, pinalitan niya ang usapan. Tingnan mo si Jake dito, magalang siya, at napakagwapo pa. Bata pa siya at mayaman, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito ngayong gusto kanyang ligawan. Baka hindi na maulit ito, namutla ang mukha ni Mandy. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang phone. Paano nagawa ni Harvey na may kasama siyang ibang babae? Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso sa oras na iyon. Nagseselos ba siya o talagang galit? Sa puntong iyon naglabas si Jake ng invitation card. Humarap siya sa dalawang babae at sinabi, mga magandang binibini, magsisimula na ang auction. Pasok na tayo at maupo, kung may item na pupuko sa inyong atensyon. Hindi problema ang pera, nanginig sa tuwa ang mga mata ni Cecilia. Maraming salamat Mr. Surrey, maliit na bagay lang ito. Kalmadong sagot ni Jake, hindi malaking pera sa kanya ang ilang milyon. Sa kabilang banda, isang pambihirang pagkakataon na mapalapit sa isang nakakabighaning babae. Desidido siyang ligawan si Mandy sa sandaling nakita na siya. Hindi madali para sa kanya ang makontak si Cecilia. Bakit niya papalampasin ang pagkakataong ito? Naglakad si Cecilia at sumandal kay Jake. Bulong niya sa kanya, Mr. Surrey, tinulungan kitang dalhin si Mandy dito at gumawa ng pagkakataon para sa iyo. Magtatagumpay ka ba sa wakas? Huwag kang mag-alala, Miss Zachary, ngumiti si Jake, nahulog ang loob ko kay Mandy nang unang beses ko siyang nakita, hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataong magtapat sa kanya, pangako hindi kita bibiguin, ngumiti si Cecilia bilang sagot sa kanya, tumalikod siya para tawagin sana si Mandy, pero mabilis na nandilim ang kanyang ekspresyon, tangina kapag tinamaan ka ng lintik, paanong si Harvey, isang walang kwentang piraso ng basura, ay andito. Kabanata 138. Dinaanan ni Harvey York si Cecilia Zachary, hindi niya binigyan ng kahit konting atensyon. Harvey York, sa sandaling ito, nakuha niya sa wakas ang tingin ni Harvey. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan, medyo nagulat at naging awkward siya nang makita si Harvey. Hindi niya sukat akalaing makikita si Harvey sa lugar na iyon. Napakagaling mo talaga, Harvey York, nagmadaling magsalita si Cecilia, habang tinitingnan ng masama si Harvey. Ayos lang kung ilang araw kang hindi umuwi, pero masasabi kong, yung makapasok ka sa ganitong lugar dahil isa kang Kepman ay talagang kamangha-mangha. Kung paano kang tawaging isang hari ng mga Kepman sa puntong ito, masaya ka ba sa mga ginagawa mo? Mahinang sumagot si Harvey York, nagkita na kayo ni Yvonne Xavier dati, magkaklase kami. Alam ni Mandy iyon, magkaklase, ngumisi si Cecilia Zachary. Kung talagang magkaklase kayo, bakit ka nakaupo sa front passenger seat? Sabihin mo sa akin paano mo nagawang makapasok dito. Imposibleng bibigyan ka ng invitation dahil lamang magkaklase kayo, hindi ba? May ideya ka ba kung anong lugar ito? Harvey York, isa kang walang kwentang basura. Sa tingin mo ba pwede kang pumunta dito sa ayaw at sa gusto mo kahit may pera ka? Sumabog sa galit si Harvey York, hinutok niya, sa pagitan lang namin ito ni Mandy, pwede bang itikom mo iyang bibig mo? Nang matapos siyang magsalita, binaling niya ang kanyang atensyon kay Mandy Zimmer. Lumapit si Mandy Zimmer sa kanya, na parang nahihiya. Harvey, huwag ka sanang magagalit, kakilala ni Cecilia Zachary si Mr. Surrey. May kilala siya sa mga higher up ng York Enterprise. Gusto ko lang makakuha ng referral mula sa kanya. Nang marinig ito tumango si Harvey York at sinabi, naiintindihan ko.
Hindi pa nga si Harvey York kung ano man ang tungkol sa koneksyon ni Mr. Surrey sa mga higher-up ay isa lamang palusot. Alam na alam niya ang intensyon ni Cecilia Zachary. Mandy, ang taong ito ay, habang nababalisa, hindi na mapigilan ni Jake Surrey ang kanyang sarili. Si Mandy Zimmer ang babaeng pinapantasya niya. Paanong ang isang taong mukhang magsasaka ay may lakas ng loob na kausapin si Mandy? Hindi ba pambabastos ito sa isang diyosa? Hindi sigurado si Mandy Zimmer kung papaano siya sasagot. Kita sa mukha niya ang pagiging awkward niya. Casual na sinagot ni Harvey York si Jake. Hayaan mong ipakilala ang sarili ko, ako si Harvey York, asawa ni Mandy Zimmer. Pwede ka bang magpakita ng respeto, hindi mo pwedeng basta-bastang babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Lalong naging balisa si Jake Surrey, hanggang sa narinig niya ang mga sinabi ni Harvey York. Saglit siyang napatigil, saka tumawa siyang sumagot. Akalain mo nga, iyong live-in son-in-law nga pala ito. Narinig kong hindi ka lamang nakikitira sa pamilya ng asawa mo, naging Kepman Karen niya. Sinabi ni Mandy sa akin ang iyong sitwasyon, 3 buong taon kayong kasal, pero wala ka kahit anong ambag sa inyong kasal, $100 na pocket money araw-araw. Hahaha, nakakatawa ka, gusto kong malaman, bilang isang lalaki, paano mo nagawang manatili sa mga Zimmer sa mahabang panahon? Narinig ko ring pinagsabihan ka lang ng konti ni Mandy. Nag-impake ka at umalis. Kinukulit ka rin ng mother-in-law mo na hiwalayan na si Mandy. Mali ba ako? Sabihin mo sa akin ang sitwasyong ito. Paanong may kapal ka ng mukha para tawagin ang sarili mo na asawa ni Mandy? Sa tingin mo ba talaga ay karapat-dapat ka rin? Kung ako ang tatanungin, sasabihan kita na humarap sa salamin at tingnan mo kung gaano kakaawa-awa sa sitwasyon mo ngayon. Kung ako sa iyo, magpapakamatay na lang ako dahil wala akong silbi. Parang baliw kong tumawa si Jake Surrey habang nagsasalita siya. Nakakatawa ang kanyang ekspresyon, pinakamalaking kititawan sa pamilya Zimmer ang live-in son-in-law na ito. Hindi, siya ang pinakamalaking katatawanan sa buong Niamhi. 3 taon na siyang kasal pero hindi man lang niya nahawakan ang kanyang asawa. Wala na talagang pag-asa ang walang kwentang basurang ito. Nandilim ang mukha ni Mandy Zimmer habang nakakagat sa kanyang mga labi. Mahina niyang sinabi, Mr. Surrey tama na. Nang marinig si Mandy, masayang tiningnan ni Jake si Harvey at sinabi, alang-alang kay Mandy, hindi ko napalalakihin pa ito. Ngayon, lumayas ka na, hindi ka bagay sa lugar na ito. Nagtawag si Jake ng waiter at sinabi, waiter anong meron sa taong ito? Akala ko ba makakapasok ka lang sa Mountaintop Villa? Sa gaganaping secret auction dito kung may invitation ka. Paanong may isang tulad niya ang nakapasok? Nag-alangan ang waiter, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang sumagot, Mr. Surrey kukumpirmahin ko agad ito. Kung talagang lumusat siya rito, kakausapin ko ang staff para paalisin siya, magalang na tugon ng waiter. Humihingi ako ng tawad live-in son-in-law, tumingin si Jake Surrey kay Harvey York, habang tinatago ang kanyang mga ngiti. Naisip ko sanang imbitahan ka sa auction pero sayang, wala akong kakayahang gawin yun kahit na kayo, para saan? Wala ka namang kayang bilhin dito, hahaha, habang nag-uusap sila, isang lalaking nakasuot ng suit na kulay lila ang pumasok sa main hall, mukhang nayayamot, nagningning ang kanyang mga mata nang makita si Mandy at binati siya, Mandy, ikaw pala. Kabanata 139, Wyatt Johnson, napatigil sa gulat si Mandy Zimmer. Hindi niya inaasahang magkikita sila sa lugar na iyon. Umiti si Cecilia at sinabi sa nakakatawang tono, ikaw pala Wyatt, anong nagdala sa iyo rito? May konting nalalaman si Cecilia Zachary tungkol kay Wyatt Johnson. Ang pamilya Johnson ay isa lamang third-rate na pamilya. Kung iisipin, wala siyang karapatang pumunta sa Mountaintop Villa secret auction na gaganapin. Nakapunta lang silang dalawa ni Mandy dahil sa kabaitan ni Jake Surrey. Kaya iniisip niya kung papaano nakapunta si Wyatt Johnson sa auction. Masayang sagot ni Wyatt Johnson, maswerte lang ako at may konting perang naipon. Nagkataon ding nakakuha ako ng invitation card, kaya andito ako ngayon. Nang sinabi niya iyon, biglang sumama ang pakiramdam ni Wyatt. Malaki ang naging epekto sa kanya ng mga gabing lumipas na pinagsilbihan niya ang matandang babaeng iyon. Ilang gamot ang ininom niya dahil doon. Kahit ginawa niya yon, unti-unting nawala ang kanyang malay.
Sa kabilang banda, labis siyang inalagaan ng matandang babaeng iyon. Hindi lamang siya binigyan ng pagkakataong makapunta sa Mountaintop Villa, na pagmamay-ari ng isang lalaking mitikulusong si Mr. Gerald Crawford. At binigyan din siya ng credit card para gamitin kung paano niya gastusin. Nakuha ng gula-gulanit na damit na suot ni Harvey York ang atensyon ni Wyatt Johnson. Habang gulat siya, nakuha pa rin niyang magtanong kay Mandy, hindi ba siya ang live-in mong asawa, narinig kong naging kapten mo siya. Hindi ka naman niya niloloko, di ba? Sa mga salitang ito, agad na umasim ang mukha ni Mandy Zimmer. Kahit na sinabi na sa kanya ang mga dahilan na ang isang magaling na babaeng katulad ni Yvonne Xavier ay imposibleng magkaroon ng ugnayan sa isang walang kwentang basurang katulad ni Harvey York. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng pagseselos na kumikirot sa kanyang dibdib. At ang taong ito ay, binaling ni Wyatt Johnson ang kanyang tingin kay Jake Surrey. Bagaman mayroon na siyang mistress na York, tila nabuhay ang apoy ng first love sa kanyang puso nang makita si Mandy Zimmer. Bago pa makapagsalita ulit si Wyatt, tumawa si Jake Surrey at iniunat ang kanyang kamay. Kamusta, ako si Jake Surrey, mula sa pamilya Surrey ng Nimhi. Magkaibigan kami ni Mandy, agad na napagtanto ni Wyatt na sinusubukan ding ligawan ng lalaking nasa harapan niya si Mandy. Sumigla ang kanyang mga mata at tumawa. Okay, pasintabi sa mga sasabihin ko. Mr. Surrey, isang magaling na babae si Mandy, pero hindi ang mga taong nakilala niya. Dapat mo siyang mahalin ng sobra, hihihi, siguradong gagawin ko iyan kung bibigyan ako ng pagkakataon. Hindi nagbigay ng kumpirmasyon o pagtanggi si Jake Surrey, pero tumalikod siya para bigyan ng mayabang na tingin si Harvey York. Kita mo, iniisip ng lahat na para kaming pinagtagpo ng langit ni Mandy. Sinong may pake sa isang walang kwentang live-in son-in-law tulad mo? Tubos akong umaasa sa iyo, ngumiti si Wyatt Johnson. Huwag mo akong kalimutan na imbitahan sa kasal niyo ah. Kita sa mga mata ni Wyatt ang galit habang nagsasalita siya. Labis niyang kinamumuhian si Harvey York kung may pagkakataon siya, hindi siya mag-aalangang agawin si Mandy kay Harvey. Pero, binabantayan siya ng kanyang asawa, kung maglalakas loob siyang magkaroon ng ibang babae. Wala na siyang bahay na uuwian pa. Pero masisiyahan pa siya basta maging miserable ang buhay ni Harvey York. Kung kaya bakit sinusuportahan niya ang panliligaw ni Jake kay Mandy? Nakatayo doon si Harvey York walang kibo, galit ba si Wyatt Johnson, bakit siya nagsasalita para kay Jake Surrey? Sa tingin ba niya ay kano-ano ba niya si Jake? Nagsalita si Mandy, halatang awkward siya. Wyatt, pwedeng bang tumigil ka na sa mga kalokohan mo? Walang namamagitan sa amin, wala, tumawa si Wyatt, hay nako Mandy, huwag mo sanang isiping mabuting tao ang mga lalaking walang pera. Sinasabi ko sa iyo, nung isang araw ay nakita ng dalawang mata ko ang asawa mo at isang mayamang babae na magkasamang nagmamaneho ng isang Ferrari. Dapat ay hindi ka magpakita ng kahit anong awa sa mga lalaking katulad niya, o huli na kapag nalaman mong ipinagbili ka na pala niya. Oo nga, hindi deserving ng mga lalaking tulad niya ang iyong atensyon. Kung ako ikaw, hindi ko na pag-iisipan pang hiwalayan siya. Agad na sumabat si Cecilia Zachary, alright, waiter tila nanlamig ang mukha ni Jake Surrey. Naging masama ang kanyang mood dahil lang nandoon si Harvey York. Bilisin mo at palayasin ang lalaking ito bago pa niya dumihan ng hangin sa auction. Malamig na tumawa si Harvey York, sinong malakas ang loob na palayasin ako? Sagot ni Wyatt Johnson, nagsasalita ka na para bang may invitation ka. Siyempre kung meron ka, hindi mo kailangang umalis. Mandy, sinundan ka ba niya dito? Tanong ni Cecilia, paano niya ba nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Sinundan ka ba niya para maghanap ng gagamiting pang blackmail sa iyo at babantaan ka ng breakup bago mo siya hiwalayan? Tila kumalabog ang ulo ni Harvey York sa sakit ng marinig yon. Anong kabaliwan ang lumabas sa kokote ni Cecilia? Mukhang marami siyang napanood na drama para maisip ang lahat ng iyan. Hindi na nakatiis si Mandy Zimmer sa sitwasyon, pero wala siyang lakas ng loob para pigilan sina Jake Surrey at Wyatt Johnson. Sa halip, hinila niya si Cecilia at sinabi, pwede ba kayong tumigil lahat? Sa totoo lang daig niyo pa ang mga tinderang chismosa sa palengke. Kailangan nilang dumaldal ng dumaldal sa mga suki nila para mabili ang tindang tahong nila na kahit nakabuka na ay sasabihing sariwa pa. Hindi ganoong klaseng lalaki si Harvey tulad ng iniisip nyo.
Paano ako titigil? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam kung anong klaseng tao siya? Nagalit na si Cecilia, puno ng sama ng loob ang kanyang tono. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong hiwalayan ang lalaking iyan. Sa totoo lang, nabubuwisit akong kailangan mong sayangin ang 3 taon ng magandang buhay mo sa isang lalaking katulad niya. Habang puno siya ng sense of righteousness, tinitigan ni Cecilia ng masama si Harvey. Kung ako sa iyo lumayas ka na agad ngayon, York, nakakahiya kung pupuwersahin ka pa ng mga staff na paalisin ka. Kabanata 140. Hindi pinansin ni Harvey York ang mga masasakit na sinabi ni Cecilia Zachary at tinawanan lamang ito. Sorry at binigo ko kayong lahat, pero, actually may invitation ako. Hahaha, lalo kang nagiging interesado sa bawat minutong lumilipas. Dinuro ni Jake Surrey si Harvey York. Marami na akong nakilalang magaling magpakitang tao. Pero bihira ang ganito kalala ang ginagawa, but anyway, kung kaya mong ipakita ang invitation ngayon, aalis agad ako dito at hindi na magsasalita pa. Pero kung matalo ka, umalis ka na, ano sa tingin mo? Nakakurba ang mga labi ni Jake Surrey sa isang maliit na ngisi. Makinig ka bata, kung ako sa iyo, tatalikod na ako at lalayas na agad para hindi na mapahiya pa lalo na ang asawa mo. Umisi si Wyatt Johnson, Mr. Surrey, nakalimutan mo, may natitira pa ring respeto sa sarili niya ang live-in son-in-law na ito. Matagal nang nawala lahat ng iyon, tumawa si Harvey York ng may nerbiyos at sinabi, sige magpustahan tayo. Tingnan natin kung sino ang unang lalayas. Habang nagsasalita siya, pinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Sa sumunod na mga sandali, nanigas ang kanyang katawan. Kahit nga na may invitation nga siyang dala, nakatago ito sa loob ng kanyang suit na iniwan niya sa loob ng kotse. Kung kaya, walang may pakitang invitation card si Harvey. Hahaha, hindi mapigilan ni Jake Surrey ang kanyang tawa. Hindi pa siya nakakakita ng isang impostor na mabaigo ng sobrang miserable. Bata, talagang hanga ako sa iyo, nagawa mong makalusot dito ng walang invitation. Ngayon lumayas ka na, malamig ding tumawa si Wyatt Johnson. Talagang kept man si Harvey York, maging ang asawa niya ay hindi nagsalita para sa kanya. Iba ako, hindi lang ako pinayagan ni Madam York na dumalo sa auction mag-isa, binigyan niya rin ako ng credit card para gamitin ko kung paano ko gustuhin. Tila guminhawa si Wyatt Johnson nang maisip iyon, isang galit na waiter ang lumapit kay Harvey. Sir, kung wala kang invitation, hiniling ng Mountaintop Villa sa ginaganap na secret auction na ito, na umalis ka na. Iyon ang patakaran sa lugar na ito. Nang hindi na naghintay pa ng sagot mula kay Harvey, tumawag ang waiter ng security para palabasin si Harvey. Harvey, ang nasabi lamang ni Mandy Zimmer, nakangiti siyang pinutol ni Jake Surrey. Mandy, narinig ko na pati ang CEO ng York Enterprise ay inimbitahan sa auction. Kung gusto mong mapalapit sa kanya, ngayon ang pinakamaganda mong pagkakataon. Huwag mong palalampasin ito, ang CEO ng York Enterprise. Nakatayo si Wyatt Johnson habang tulala, usap-usapang isa siyang mayamang tagapagmana at medyo misteryoso. Hindi siya dadalo sa mga ganitong aktibidad, bakit siya pupunta dito ngayon? Umisi si Jake Surrey, narinig kong ang presidente ng NME Commercial Bank, si Dawson Robbins ang nagpadala ng imbitasyon. Mandy, kaibigan siya ng pamilya namin. Kailangan lang natin si Mr. Robbins na bigyan tayo ng pagkakataon na makipagkita sa CEO ng York Enterprise. Maliit lang na bagay iyon, nais sanang komprontahin ni Mandy Zimmer si Harvey York tungkol sa kanyang relasyon kay Yvonne Xavier. Matapos siyang makinig sa sinabi ni Jake, nilunok niya ang tukso para gawin iyon. Wala nang ibang paraan, ang buhay ng pamilya Zimmer ay nakadepende sa investment na iyon mula sa York Enterprise. Ano mang mangyari, miyembro siya ng pamilya Zimmer, walang tumulong sa kanya sa York Enterprise nang pumunta si Mandy doon ngayong araw. Ngayong may pagkakataong magpakita sa kanya, bakit niya papakawalan ito? Subalit, ang bukod tanging naisip niya sa sandaling ito ay ang mga alaala ni Harvey York. Mandy, ngumiti si Jake Surrey at kinaway ang kanyang kamay, para pabalikin ang ulirat ni Mandy. Pumasok na tayo, second class lang ang upuan natin, pero kahit ganoon, priceless pa rin ang mga yon. Sa parehong oras, ang president ng Commercial Bank of NME, si Dawson Robbins ay walang tigil sa paglalakad sa VIP lounge habang nakatitig sa kanyang relo.
Bakit wala pa si Mr. York dito, para kay Dawson, ngayon ang magandang araw para kaibiganin si Mr. York. Sa kanyang pananaw ang CEO ng York Enterprise ay hindi lamang bata at matalino, pero napaka-discreet na individual. Naging mayabang ang mga kabataan ngayon sa oras na makakuha sila ng maliit na halaga ng pera. Pero hindi si Mr. York kahit na may daan-daang bilyong dolyar siya, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Gusto niyang magsuot ng mga damit galing sa bangkita at mukha siyang ordinaryong tao mula ulo hanggang paa. Para kay Dawson, ang mga taong tulad ni Harvey ang matapat sa kanilang trabaho at may kakayahang gumawa ng magagaling na mga bagay. Hindi mataas ang pagtingin ni Dawson sa mga mayayamang tagapagmana na simple lang mag-isip. Hindi pa rin nagpakita si Mr. York matapos ang ilang sandali. Nagsimulang maging balisa si Mr. Dawson dahil dito, nang hindi na pinag-isipan pa, agad niyang tinawagan si Yvonne Xavier. "Hello Miss Xavier, libre ba si Mr. York para sagutin ang tawag ngayon?" sabi niya, habang nakangiti sa phone. "Pwede ko bang malaman kung nasaan kayo ngayon? Kailangan niyo ba ako para i-escort kayo dito?"